Good night kiss naman dyan. Hirit ni Nathan sa nobya niyang si Marga. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin. Natatarantang sabi ni Marga na umiiwas pa nga sa binata. Basta, di ako alis dito hanggat hindi mo ako binibigyan ng good night kiss. Natatawang banta ni Nathan. Sadyang makulit at malambing ito. Ang kulit mo naman. Sige na nga, para makaalis ka na. Sabi ni Marga at hinalikan niya sa pisngi ang nobyo. Bakit isa lang? Pangungulit pa ng binata pero pinalis na siya ni Marga. Abusado ka, bahala ka nga dyan. Ani Marga at isinara nito ang pinto ng kanilang kwarto. Nakangiti namang naiiling si Nathan at umakyat na siya sa kanyang kwarto. Anak mayaman si Nathan Martires. Binata, guwapo, matangkad at matalino siya. Kapitan ng barko ang kanyang amang si Don Francis at alahera ang kanyang ina na si Doña Mara. Nagtayo sila ng mga negosyo tulad ng mga jewelry stores, pawn shop, restaurant at shipping company. Nag-iisa lamang ng anak si Nathan, kaya naman napakabigat ng expectations ng mga ito sa kanya. Inaasahan nila na balang araw ay siya magtutuloy ng mga negosyo na naipundar ng mga ito. Ang totoo, madaming mayayamang kababaihan ang nagkakagusto kay Nathan. Singkit ang mga mata, maputi at magandang kutis at napakaganda ng tindig. Pero wala siyang pakialam sa ibang babae dahil si Marga lamang ang laman ng kanyang puso. Matapobre din ang mga magulang ni Nathan, kaya naman itinago nila ni Marga lang ang kanilang relasyon. Planchadora lang kasi si Marga sa kanilang mansyon. 10 taong gulang pa lamang si Marga nang tumira sa mansyon, kasama ang kaniyang tiyahin. Wala na siyang mga magulang at ito na lamang ang kasama niya sa buhay. Pero nang pumanaw ito, ay nanatili siya sa mansyon. Dahil magkaedad ay naging malapit na magkaibigan sila mula pagkabata. Pareho sila ng mga hilig. Nang maging teenager na sila, ay niligawan ni Nathan si Marga at naging magnobyo sila. Ipinangako nilang itatago ang kanilang relasyon dahil siguradong hindi papayag ang mga magulang ni Nathan. Nang mag-22 anyos na sila, ay niyaya na ni Nathan na magpakasal si Marga. Pakasal na tayo. Piliyong tanong ng binata. Nagpapatawa ka ba? Pilosopong tanong ni Marga. Hindi, bakit? Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Balik tanong ni Nathan. Seryoso ka? Nanlalaki sa gulat ang mga mata ni Marga. Hindi. Ba't 10 taon pa lang tayo, sinabi ko na sa'yo na, pakakasalan kita balang araw. Ito na yon. Pakakasalan na kita. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Naging emosyonal si Nathan. Paano ang mga magulang mo? Siguradong magagalit sila. Pag-aalinlangan ni Marga. Yan nga rin sana sasabihin ko. Ipagtatapat ko na sana kagabi kila, maman tungkol sa atin pero narinig ko silang nag-uusap ni Papa. May sakit pala sa puso ang mama ko. Baka makasama sa kanya. Kung okay lang sana sa'yo, itago na muna natin ang ating kasal. Balang araw, malalaman din naman nila yon. Paliwanag ni Nathan. Parang ang hirap naman nun. Pero dahil mahal kita, papayag ako. Basta at maging tapat ka sa akin ha. Huwag mo akong sasaktan. Alam mo namang wala akong magulang o kapatid na dadamay sa akin. Ani Marga. Pangako, mamahalin kita habang buhay. Kung lolokohin lang pala kita bakit pa kita pakakasalan? Sa bagay, tama ka. Mahal na mahal kita, Marga. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Emosyonal na sabi ni Nathan. Pero bakit nga ba akong minahal mo? Sa gwapo mong yan, kahit sino sigurong babae, kaya mong makuha. Masaya ako kapag kasama kita. Payapang puso ko kapag kayakap kita. Sa'yo ko lang naramdaman yan. Sus, o sige na nga, magpapakasal na ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Marga. Teka lang, hindi pa nga ako lumuluhod umuo ka na agad. Huwag mo namang ipahalata sa akin na patay ka sa akin. Halakhak ni Nathan at lumuhod ito at saka inilabas ang kahon na may singsing para kay Marga. Hala, totoo ba to? Halos maiyak sa tuwa si Marga.
Si Nathan lang naman ang lalaki sa buhay niya. Ito lang ang lalaking minahal niya ng totoo. May mga nanligaw din naman sa kanya pero si Nathan lamang ang laman ng puso niya. Ano ba, masakit ang tuhod ko. Papaksal ka pa sa akin? Pangaasar pa ni Nathan. Oo, makakasalan kita at mamahalin kita ng habang buhay. Madamdaming sabi ni Marga. Yes! Pasigaw na sabi ni Nathan at agad naman tinakpan ni Marga ang bibig nito. Huwag kang maingay, baka marinig tayo ng mama at papa mo. Saway ni Marga. Nasa may hardin lang kasi sila. Sa parte na takip na mga puno para hindi sila makita ng mga magulang ni Nathan. Tulog na sila, huwag kang mag-alala. Wika ng binata. Niyakap ni Nathan si Marga at hinagkan sa noo. Ako ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa dahil magiging misis na kita. Sa wakas, magagawa ko na rin ang matagal ko nang gustong gawin. Piliyong sabi ni Nathan. Huwag kang bastos. Saway na naman ni Marga sabay irap pa nga. Hindi naman bastos yun dahil nagmamahalan tayo at isa pa, magiging mag-asawa na tayo. Hindi ba't sinabi mo sa akin na ayaw mong may mangyari sa atin na hindi pa tayo kasal? So ito na, malapit na. Makabuluhang sabi ni Nathan. Kinilig naman si Marga pero hindi niya ipinahalata dito. Che, diyan ka na nga? At tumatawa itong bumalik sa mansyon. Agad ngang inayos ng dalawa ang kanilang mga dokumento pagkatapos ay nagpakasal na sila. Wala pang trabaho si Nathan at katatapos lamang niyang mag-graduate. Hindi nila ipinaalam sa mga magulang ni Nathan ang tungkol sa kanilang kasal. Tangi ang mga matalik na kaibigan ni Nathan na sila Dolores at Michael lamang ang inimbitahan nila para tumayong saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Wala namang masyadong nagbago kahit pa kasal na sila. Casual pa rin sila kapag nasa mansyon sila. Si Marga ay taga-plansya pa rin habang si Nathan naman ay tinuturuan na ng kanyang ama na magpatakbo ng kanilang mga negosyo. Psst! Sit-sit ni Nathan sa asawa habang nagpaplansya ito ng mga damit. Bakit pa sit-sit ka na sit-sit dyan? Iritang tanong ni Marga. Doon ka na sa kwarto ko matulog. Ani Nathan. Hay nako, nadadalas na yan ha. Sabi ni Marga na pinipigil na matawa. Bakit ba? Mag-asawa naman na tayo ah. Pangangatwiran pa nga ni Nathan. Miski na, baka mamaya makita tayo ng mga magulang mo, magduda pa ang mga yon, o baka mapalayas ako, edi magkakahiwalay na tayo. Ani Marga. Hindi yan. Pagkatapos mo magplansya, doon ka na sa akin matulog ah. Hintayin kita. Giit pa ni Nathan. Paano kung hindi ako pumayag? Tanong ni Marga. Hindi ako matutulog hanggat hindi ka dumadating. Sige ka, mapupuyat ako. Lambing ni Nathan. Umirap na lamang si Marga pero pumayag na rin naman ito. Mag-asawa naman sila at walang masama kung doon siya matutulog sa kwarto ni Nathan. Matapos nga magplansya ay dahan-dahang nagpunta si Marga sa kwarto ng asawa. Doon siya natulog gaya ng ginagawa nila ng nakaraang mga araw. Nirespeto naman ni Nathan ang kagustuhan niyang huwag magsiping dahil hindi naman sila kasal pero nang ikasal na sila ay halos gabi-gabi nang namimilit ito na doon siya matulog sa kwarto nito. Pinagbibigyan naman niya ito dahil kasal naman sila at wala siyang prinsipyo at pananampalatayang nasisira. Lumipas sa mga buwan at naging regular na ang pagtulog ni Marga sa kwarto ni Nathan. Naging maingat na lamang sila. Isang araw ay nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka si Marga. Bumili siya ng pregnancy test at nalaman niyang buntis siya. Masayang-masaya siya dahil magkakaroon na sila ng anak. Baka nga panahon na para bumukod na sila ng bahay ni Nathan. Umasa siya na makakapagsimula na sila ng pamilya na malayo sa matapobreng ama at ina ni Nathan. Nag-iisip siya ng paraan kung paano sosorpresahin si Nathan sa magandang balita nang bigla na lamang siyang katukin ni Nathan sa kanyang kwarto. Oh, bakit ang aga mo yata? Gulat na tanong ni Marga. Magpapaalam lang ako sa'yo. Umuwi lang ako para kumuha ng mga damit. May biglaan kaming problema sa Taiwan. Yung isang kumpanya namin, kailangan naming puntahan ni Papa. Nag-aalalang sabi ni Nathan. Nakaramdam ng pag-aalala si Marga. Hindi niya may paliwanag kung bakit kakaibang kabang nararamdaman niya.
Taiwan? Gano'n naman katagal doon? Mga 1 linggo lang siguro. Huwag kang mag-alala. At napakalapit lang naman ng Taiwan dito sa Pilipinas. Ilang oras nga lang biyahe. Baka bago pa ako makaidlip nasa Taiwan na kami. Hindi naman yun Amerika. Pangako, sandali lang ang biyahe papunta doon Tatawagan kita kapag nandun na ako. Pangako ng binata. Ganun ba? Ibig mo sabihin, makakabalik ka rin agad dito? Tila ba nabuhayan ng loob si Marga nang marinig ang paliwanag ni Nathan. Oo naman, hindi mo pa ako namimiss nandito na agad ako. Pangako. Biro pa nito pero bakas sa mga mata nito ang pag-aalala sa nararamdaman ni Marga. Niyakap ni Marga na mahigpit si Nathan. May sasabihin sana ako sa'yo. Sisimulan na sana ni Marga na sabihin sa asawa na nagdadalang tao siya, pero bigla naman dumating ang mama ni Nathan. Iyo, ano bang ginagawa mo dito? Hinahanap ka na ng papa mo. Sabi ng matanda. Nagpapaplansya lang ako ng damit kay Marga. Natatarantang sabi ni Nathan. May kung anong kumurot sa puso ni Marga. Matagal na nilang itinatago ang kanilang pagmamahalan, pero nasaktan pa rin siya ng harap-harapan siyang itatwa ng asawa. Naisip niya na baka nagiging sensitive lamang siya dahil sa kanyang pagbubuntis. Tumahimik na lamang siya. Halika na! Pag-uulit pa ng Donya at sumunod naman si Nathan sa ina nito. Agad ngang umalis si Nathan ng gabing yon. Laking gulat na lamang ni Marga nang kinabukasan ay ipinatawag siya ni Donya Mara. Donya Mara, pinatatawag niyo raw po ako? Bakit po? May iutos ba kayo? Kabadong tanong ni Marga. Ambisyosa ka rin Panimula ng mata pobreng matanda. Ano po? Gulat na tanong ni Marga. Ang akala mo siguro ay bobo kami Akala mo ba hindi ko malalaman ng tungkol sa iyo ng anak ko? Sinadya ko siyang paalisin para mapalayas ka na dito sa pamamahay ko. Galit na lahat ni Donya Mara. Pero, mahal ko ang anak ninyo. Pilit pang nangangatwiran si Marga. Malamang, mamahalin mo ang anak ko. Gwapo, matalino at mayaman. Sino namang hindi magkakagusto sa kanya lalo ng oportunistang katulad mo? Sumbat ng ginang. Mahal ko siya at hindi yun dahil sa yaman niya. Dito na nagsimulang lumuha si Marga. Sa punyantian at pinag-iisipan kung dapat ba niyang aminin sa matanda ang tungkol sa dinadala niya. Lumayas ka na at layuan mo ang anak ko kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo. Banta ng matanda. Pero buntis po ako. Anak ko ito ni Nathan. Apo niyo ang bata sa sinapupunan ko. Umiiyak na sabi ni Marga. Kumalakhak si Donya Mara. Sa tingin mo ay gusto ko magkaapo ng galing sa'yo. Bibigyan pa kita ng dignidad na umalis nang hindi kinakalad ka ng mga security guards. Hahayaan kitang mag-impake ng mga damit mo kesa ipahagis ko sa kalye ang mga damit mo. Mamili ka na lamang. Kung makikisama ka mag-eskandalo. Alis na lang ako. Ani Marga at panay ang tulo ng mga luha niya. Huwag mong kakalimutan ang bilin ko. Kapag nakipagkita ka pa sa anak ko, malalagay sa panganib pati na yang bata na nasa sinapupunan mo. Bakas ang galit sa bawat salitang binitawan ng matanda. Bakit ba ayaw niyo sa akin? Matapat ako sa anak ninyo at mahal na mahal ko siya. Humabol pa ng isang tanong si Marga. Naisa na niyang maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang pagtutol ng mag-asawa sa pagmamahalan nila ni Nathan. Sino ba namang matinong nanay ang gugustoy na mapuntang anak nila sa isang planchadorang katulad mo? Hihilahin mo lang pababa ang aking anak. Sisirain mo lamang ang buhay niya. Alam mo bang, nagpakahirap kami ng ama niya para maging maganda ang kanyang kinabukasan. Tapos, sa'yo lamang mapupunta. And again, seryoso kung may mangyayari sa'yong hindi maganda kapag lumapit ka pang muli sa anak ko. Hindi lang sa'yo, kundi pati na rin dyan sa batang ipinagbubuntis mo. Maglaho ka na. Humanap ka ng taong nararapat sa'yo. Yung bagay lang sa'yo. Mahabang sabi ni Donya Mara. Sa takot ni Marga ay dali-dali siya nag-impake at nasa gate na siya nang habulin siya ng matanda. Marga, heto nga pala ang tseke. Huling sweldo mo yan.
Ani Doña Mara sabay abot ng tseke. Tinignan ni Morgan tseke at nakita niya na nagkakahalaga iyon ng 100,000. Hindi naman ho 100,000 ang sweldo ko. Para saan ho ito? Tanong ni Morga kahit pa parang alam na din niya ang isasagot ng matanda. Para sa panganganak mo o pambili mo ng gatas, bahala ka na. Baka naman sabihin mo ay napakasama ko. Malamig na tugon nito. Walang bahid ng awa kahit pa alam nitong apo niya ang dinadala ni Morga. Nagpunas ng mga luha si Morga gamit ang likod ng kanyang kamay at saka siya nagsasalita. Hindi ko ito matatanggap. Bahala ka na kung gusto mong i-encash ang pera o hindi. Basta't malinis ang konsensya ko na umalis kang may pera at hindi ka titira sa kalye. Palaguin mo yan at kapag hindi ka pa rin umunlad, ay kasalanan mo na yan. Matapobreng sabi ng matanda at saka tumalikod. Halos sumagulhol na si Morga habang naglalakad palayo sa mansyon. Bitbit niya ang 2 bag ng mga damit at personal niyang gamit. Karamihan pa nga sa mga yon ay bigay lamang sa kanya ni Nathan. Batid niyang magiging napakahirap ng kanyang buhay pero pipilitin niyang buhayin na mag-isa ang kanyang magiging anak. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Nasa harap ng isang Japanese restaurant si Nathan. Katatapos lamang ng quick meet-up niya sa isa niyang kliyente. Napakalamig sa loob ng restaurant, kaya naman nang matapos ang kanilang pag-uusap, ay lumabas agad siya at doon na niya ininom ang kanyang soft drinks. Nagulat na lamang siya na lumapit sa kanya ang 3 bata na may tulak na kariton. Ngumiti ang isang maputing bata. Guwapo ito at may pagkatisoy pero madungis at madumi yung mga damit. Nakayapak lamang ito. Sir, iinuman mo pa po ba yung lata ng Coke? Nakangiting tanong ng bata sabay turo sa hawak niyang inumin. Punit pa nga ang t-shirt nito at sa pangangatawan nito ay mukha itong malnourished at dehydrated. Tapos na akong uminom, bakit? Napakunutan noon ni Nathan. Parang pamilyar ang itsura ng mga bata. Nagtaka din siya kung anong gagawin ng mga ito sa lata. Hihingin ko po sana yung lata kung okay lang po. Sagot ng bata. Anong gagawin mo sa lata? Usisa ni Nathan. Ibebenta po. Sagot naman ng isa pang bata na hawig ng unang kausap niya. Nabebenta pala mga to? Gulat na tanong ni Nathan. Opo, nabebenta po per kilo po. Ang ikatlong bata naman ang sumagot. Napansin ni Nathan na kamukha din nila ito. Magkano naman ang benta nyo per kilo? Muling nagtanong si Nathan. Sa lata po ay 10 piso at 20 naman po kapag plastic. Sagot muli ng bata. Ang sipag nyo naman. Para saan nyo ba gagamitin ang pera na pagbebentahan nyo yan? Usisa ni Nathan. Nag-iipon po kami para makapag-aral kaming muli. Hindi kayo nag-aaral? Napatigil po kami. Nabundol po kasi ang nanay namin ng jeep. Tinakbuhan po siya nung nakabangga, kaya hindi namin may pagkamotang maayos. Hindi na po siya nakakapaglako ng palitaw, kaya heto po, kami na po muna magtatrabaho. Nakaramdam na matinding awa si Nathan sa mga bata. Sa tingin niya ay hindi lalagpas ng 10 taon ang edad ng mga ito. Dapat ay naglalaro o nag-aaral lamang sila. Magkakapatid siguro kayo, no? Magkakamukha kayo eh. Pinagaan na lamang ni Nathan ang tema ng kanilang usapan dahil nakikita niyang nalulungkot na mga bata sa pagkukwento ng kanilang buhay. Opo, triplets po kami. Nakangiting sabi ni Nico. Iya naman pala, may lahi din kaming triplets at kambal. Naalala ko nung bata pa ako, kapag nag-reunion kami, doble-doble ang mga tao. Merong kambal at merong triplets. Bida ni Nathan. May anak din po ba kayong kambal? Baka pwede po namin siya maging kaibigan. Nakangiting tanong ni Noah. Wala pa akong anak, pero pwede naman akong maging kaibigan niyo. Sagot ni Nathan. Bakit po wala po kayong anak? Usisa ni Nate at napangiti na lamang si Nathan. Nawala kasi yung asawa ko. Nagpunta ako ng Taiwan para asikasuhin ang negosyo namin.
Pero pagbalik ko ng Pilipinas, wala na siya. Mapait na baliktanaw ng binata. Kawawa naman po pala kayo. Napakunot ang noo ni Nate. Tumukot si Nate ng pera mula sa kanyang bulsa at iniabot ang 500 piso sa mga bata. Eto, pang merienda nyo. Nakangiting sabi ni Nathan sabay talikod para bumalik sa loob ng restaurant. Naalala kasi niyang naiwan niyang kanyang folder sa lamesa kung saan sila kumain. Nakita nila Noah na may nalaglag na 1,000 piso mula sa wallet ni Nathan. Dali-dali niyang dinampot ang pera at hinabol si Nathan. Sir, may nahulog po kayong pera! Sabay abot ng 1,000 piso. Ha? Aba, oo nga. Salamat ah. Napangiti si Nathan. Mabait ang mga bata at mabuti ang puso. Walang anuman po, sir. Halos sabay-sabay na sabi ng mga bata. Paalis na sana magkakapatid nang tawagin sila ni Nathan. Bakit ibinalik niyo sa akin ng pera? Kasi pera mo po yan eh. Sagot ni Noah. Pero kailangan niyo ng pera, di ba? Opo, pero hindi po sa amin yan at masama pong manguha ng pera ng ibang tao. Mas okay na po sa amin na maghirap kaming mga lakal kaysa manguha ng pera ng ibang tao. Nakabuluhang sabi ni Nico. Sino nagturo niyan sa inyo? Nanay po namin. Magandang pagpapalaki sa inyo ng nanay niyo. Nakakatuwa naman kayo. Salamat po, sir. Gusto ko kayong tulungan. Papagamot ko nanay niyo para makabalik siya sa paglalako at pag-aralin kayo. Nakangiting sabi ni Nathan. Nanlaki naman ang mga mata ng mga bata. Opo, totoo po. Oo naman, mukha ba ako nagbibiro? Halakhak ni Nathan. Tutulungan niyo po kami mag-aral at ipapagamot niyo po si nanay. Mayaman po kayo. Gulat na tanong ni Nate. Natawa naman si Nathan. Sabihin na lang natin na I have more than enough for myself at kaya kong tumulong sa mga nangangailangan. Hindi ko po masyadong naintindihan kasi ang bilis niyo pong magsalita tapos English pa. Pero parang maganda naman po yung sinabi ninyo kaya salamat po. Natatawang sabi ni Nate. Teka nga pala, Nathan ang pangalan ko. Ano ba mga pangalan niyo? Ako po si Nico. Ito po si Nate at siya naman po si Noah. Sagot ng mga bata. Nakakatuwa naman kayo, ang pupogi niyo. Sino bang kamukha niyo? Nanay o tatay niyo? Usisa ni Nathan. Nagtinginan ng mga bata at saka sumagot. Halos sabay-sabay na magsalita ang mga ito. Wala po kaming tatay. Pwede ba yun? Lahat naman ng tao may tatay at nanay eh. Hindi po namin siya nakilala at hindi pa po namin siya nakikita. Ang alam lang po namin ay nagsisimula sa... Ano nga ulit yun? Sa letrang N ang pangalan niya. Kaya po sa letrang N din nagsisimula mga pangalan naming 3. Ang sabi po kasi sa amin ni nanay, ikukwento niya sa amin ang lahat kapag nasa hustong edad na kami. Hindi pa daw namin maiintindihan sa ngayon. Nalungkot naman si Nathan sa sinabi ng mga bata. Batid niyang mahirap lumaki nang walang ama. Paano ko ba makakausap ang nanay niyo? Hindi na po siya nakakalakad, sir. Kaya kung gusto niyo po siyang makausap, kailangan ninyong pumunta sa bahay namin. Kaso po... Natigil sa pagsasalita ang bata. Kaso ano, may problema ba kung pupunta ako sa bahay niyo? Nag-aalalang tanong ni Nathan. Wala naman po. Pero nakakahiya po kasi. Baka hindi po kayo maging komportable sa tirahan namin. Nahihiyang sabi ni Nate. Walang problema, hindi naman ako maarte. Isa pa, hindi naman ako titira sa bahay niyo. Pupunta lang ako sa bahay niyo para makausap ko nanay niyo. Biro ni Nathan at natawa naman ang mga bata. Parang hinaplos ang puso ni Nathan nang makita na tumatawa ang mga bata. Iyon naman kasi dapat ang ginagawa nila. Ang tumatawa at naglalaro, hindi naghahanap buhay. Hindi rin niya may paliwanag kung bakit parang ang gaan ng loob niya sa mga bata. Tara na po sir, sama na po kayo sa amin para makausap niyo po nanay namin.
Sumakay na tayo sa kotse ko. Ani Nathan. Pero malapit lang naman po yung tirahan namin, lalakad lang po tayo. Ah, ganun ba? Sige. Sumunod si Nathan sa mga bata, pero laking gulat niya nang pumunta mga ito sa ilalim ng tulay. Kids, wait lang. Akala ko ba pupunta tayo sa bahay niyo? Bakit tayo nandito sa ilalim ng tulay? Naguguluhang tanong ni Nathan, napakunot pa ang kanyang noo. Dito po kami nakatira eh. Kasyual na sabi ni Nico at nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Tumindi ang nararamdamang awa ni Nathan sa mga bata. At nang makarating sila sa dulo, ay nakita niyang isang tila maliit na bahay na gawa sa mga karton. May maliit na sampayan pa iyon. Nakatalikod ng isang babaeng nakaupo at nag-aayos ng mga damit. Nakita ni Nathan na nakadiretso ang paa nito at may takip na benda at karton. Nay! Nay, may gusto pong kumausap sa inyo! Excited na sigaw ni Nico at nang humarap ang babae, ay laking gulat ni Nathan na ito ang dati niyang asawang si Morga. Marga, ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Nathan. Hindi siya makapaniwala na nagkita silang muli. Napuno ng awa ang puso niya para sa babaeng pinakamamahal niya. Anong ginagawa mo dito? Bakit kasama mo mga anak ko? Nanlalaki sa gulat ang mga mata ni Morga. Hindi na nakasagot pa si Nathan. Si Nico naman ang nagpaliwanag. Nay, huwag po kayong magalit. Siya na po yung sagot sa mga dasal natin. Nakilala po namin siya kanina at tutulungan ka daw po niya magpagamot. Tutulungan din po niya kaming maging scholar para makapag-aral kami. Ang saya po, di ba? Masayang kwento ni Nico pero nanlilisik sa galit ang mga mata ni Morga. Dito na kayo mga anak. Huwag kayong lumapit sa taong yan at hindi tayo tatanggap ng kahit anong tulong mula sa kanya. Galit na sabi ni Morga at nagtinginan na lamang ang mga bata. Hindi nila maintindihan kung bakit gustong tanggihan ng kanilang ina ang napakalaking biyaya na dala ni Nathan. Teka lang ha. Bakit parang galit ka sa akin? Last time I checked ikaw ang may traso sa akin. Nawala ka ng parang bula at pinagpalit mo ko sa 100,000 piso. Ni hindi mo man lang ako hinintay na makauwi bago mo ako iwan. Saan naman lang ay nagpaalam ka na maayos. Kasal tayo, baka nakakalimutan mo. Sumbat ni Nathan. Napakatagal ng panahon niyang hinintay na masabi ang sama ng loob niya kay Morga. Nandaki naman ang mga mata ng triplets. Hala, nanay, mag-asawa kayo ni sir? Teka. 10 taong gulang na kayo, hindi ba? Usisa ni Nathan. Opo. Halos sabay-sabay na sagot ng mga bata. Halos 10 taon na rin simula nang iniwan mo ko. Kaya mo ba ako iniwan dahil nabuntis ka ng ibang lalaki? Pinagtaksilan mo ba ako? Puno ng hinanakit ang bawat kataga ni Nathan. Kailanman, hindi kita niloko. Napawi ang galit ni Morga at tila ba nang hina ito. Tila ba nararamdaman niyang muli lahat ng sakit na pinagdaanan niya dati. Pero bakit ka nawala? Bakit ka nagpakasal sa akin kung iiwan mo rin pala ako? Totoo bang sabi ng aking mama na humingi ka ng 100,000 piso kapalitang pag-iwan mo sa akin? Sa pagkakataong ito ay lumuhod sa lupa si Nathan na tila ba pinanghihinaan na ng loob sa lahat ng kanyang naririnig. Hindi na napigil ni Marga ang maluha. Inabot nito ang isang lumang bag at inilabas ang isang lumang tseke. Ito bang sinasabi ng mama mo na hiningi ko sa kanya? Ibinigay niya yan sa akin ng araw na pinalayas niya ako. Pilit kong ibinabalik sa kanya pero sabi niya ay para daw yan sa anak natin. Hindi ko yan pina-encash, bagkos itinago ko dahil sa ugali ng mama mo ay alam kong darating tayo sa ganitong pag-uusap. Alam kong ibibintang niya sa akin yan at gusto kong pag dumating ang araw na ito, kaya kong patunayan na hindi totoo ang mga paratang niya sa akin. Mahabang sabi ni Morga. Ibig mong sabihin, hindi totoong iniwan mo ako para sa pera. Pero bakit ka biglang nawala? Bakit mo ako iniwan? Usisa ni Nathan. Yumuko si Morga at hindi na nito napigil ang mapahagulhol. Makalipas ang ilang sandali ay nakaya na nitong tumahan.
Binantaan ako ng nanay mo na kapag hindi ako umalis, ay may mangyayari sa akin masama. Hindi naman ako natatakot masaktan. Kaya kitang ipaglaban pero sinabi niyang pati ang ipinagbubuntis ko ay mapapahama kapag hindi ako umalis. Huwag na rin kitang lalapitan kailanman. Hindi kita gustong iwan pero kinailangan kong protektahan ang mga anak natin, Nathan. Madamdaming lahad ni Marga. Anak ko ang triplets. Namumula sa pinaghalong galit at tuwa si Nathan. Tumango si Marga. Agad na nilapitan ni Nathan ang mga bata at niyakap ang mga ito. Naku sir, ang dumi po namin. Nahihiyang sabi ni Nate. Wala akong pakialam kahit gaano pa kayo kadumi. Ako ang ama niyo. Masaya akong natagpuan ko na kayo ng nanay niyo. Ani Nathan at yumakap ang mga bata sa kanya. Nang bumitaw ang mga ito, ay dahan-dahang nilapitan ni Nathan si Marga. Halika na. Madamdaming sabi ni Nathan. Panay ang tulo ng luha mula sa kanyang mga mata. 10 taon siyang nabuhay sa sakit at galit. 10 taon na panay ang tanong niya kung ano ang kanyang nagawa at iniwan siya ng asawa. Ang totoo ay hindi naman pala nawala ang pagmamahal niya para kay Marga. Nagalit lamang siya pero ngayong kaharap na niya ito at nalaman na niya ang totoo, ay wala ng dahilan para magtanim pa siya ng galit dito. Saan naman tayo pupunta? Gulat na tanong ni Marga. Saan pa? E di sa bahay ko. Bahay niyo. Iuwi ko na kayo ng mga bata. Nakangiting sabi ni Nathan. Bumaling si Nathan sa mga bata. Mga anak, kunin niyo na lahat ng importanteng gamit niyo. Hindi na kayo babalik pa dito. Huwag niyo nang dali ng mga damit ninyo at papalitan ko na lahat ng mga yan ng bago. Talaga po? Gulat na tanong ni Nate. Oo naman, doon na kayo titira sa bahay ko. Ani Nathan. Yay! Sigaw ng mga bata. Tuwang-tuwa ang mga ito. Simula nga na maaksidente ang kanilang ina, ay hindi na ito makapagtrabaho sa ilalim na sila ng tulay tumira. Matinding paghihirap ang kanilang naranasan pero matatapos ng lahat ng iyon dahil nandito na ang kanilang ama. Iuuwi mo na kami. Hindi ka galit sa akin. Hindi makapaniwala si Marga sa kanyang narinig. Sa buong 10 taon na magkahiwalay sila, ay naisip niya na baka galit na galit sa kanya si Nathan. Natatakot siyang mag-cruise ang kanilang landas at ilabas nito ang galit sa kanya. Napilitan ka lang namang iwan ako, di ba? Pilyong tanong ni Nathan. Oo, wala naman akong balak na iwan ka. Sagot ni Marga. Kaya nga, tara na, iuwi na kita. Tumango si Marga. Punong-puno ang puso niya ng kaligayahan. Bubuhati na sana siya ni Nathan pero bigla niya itong pinigilan. Teka lang, madumi ako, baka madumihan ang damit mo. Nahihiyang sabi ni Marga. Natawa naman si Nathan. Nanumpa nga tayo na sa hirap at ginawa eh. Sa dumi pa ba ako atras? Ikaw ang bahala. Binuhat ni Nathan si Marga papalabas sa loobang iyon. Malayo-layong lakarin din iyon pero hindi alintana ni Nathan ang bigat ni Marga. Ang mahalaga para sa kanya ay natagpuan na niya ang babaeng pinakamamahal niya. Nakakapit si Marga kay Nathan at nagkakatitigan pa nga sila. Nang marating nila ang parking ay maingat na isinakay ni Nathan ang asawa sa likod ng passenger seat. Ang mga bata naman ay sumiksik din sa tabi ng kanilang ina. Agad silang dinala ni Nathan sa isang ospital para matignan agad si Marga. Nais din niyang makasiguro na ayos lang mga anak niya. Madami kasing mikrobyo sa ilalim ng tulay na iyon. Sa tingin din niya ay dehydrated at malnourished ang mga bata. Habang nasa ospital sila ay tinawagan niya ang kanyang personal assistant at inutusan itong bumili ng mga damit at sapatos pang bata at para kay Marga. Pati wheelchair ay nagpabili na rin siya. Ipinhatid niya ang mga iyon sa mansyon niya. Nang matignan ng doktor si Marga ay sinabi na maaari pa naman daw itong makalakad. Pero kailangan itong sumailalim sa isang operasyon. Kapag naging matagumpay ang operasyon, ay therapy naman ang isusunod nila. Ayoko yatang magpa-opera. Kabadong sabi ni Marga at tumitig ito sa mga mata ng binata.
Bakit naman? Gulat na tanong ni Nathan. Wala naman akong ibabayad doon. Nagdadalawang isip na sabi ni Marga. Wala kang dapat na ipag-alala. Ako nang bahala sa lahat. Ang poproblemahin mo na lang ay kung paano ka magpapagaling habang kinukulit ka ng mga batang to. Biro ni Nathan. Nagtawa na naman ang mga bata pero bigla namang naging seryoso ang mukha ni Marga. Natatakot akong magpa-opera. Paano kung may mangyari sa akin? Paano mga bata? Nandito na ako, Marga. Hindi ko pababayaan ng mga bata pero huwag kang mag-isip ng ganyan. Kakayanin mo yan. Magpakatatag ka lang para sa mga bata. Tama ka naman. Lahat ay dapat kong kayanin para sa kanila. Isipin mo na lang na makakabalik ka na sa normal mong buhay kapag naoperahan ka na. Makakapasyal na tayo at madami tayong pwedeng mapuntahan na lugar. Teka nga pala, paano kapag nalaman ng mama mo na nagkita na tayo? Baka kung anong gawin niya sa mga bata. Kung ako lang ay hindi naman ako natatakot pero hindi ko kakayanin kung may mangyayari sa mga anak ko. Nakita ni Nathan ang takot sa mga mata ni Marga kaya pilit niya itong pinakalma. Hinawakan niya ang kamay nito. Mga anak natin, Marga. Siyempre, hindi din ako papayag na may mangyari sa kanila. Poprotektahan ko kayo. Poprotektahan kita, Marga. Emosyonal na sabi ni Nathan at ramdam naman ni Marga ang sensiridad ng asawa. Salamat naman kung ganon. So, paano? Papaschedule ko ng operasyon mo, ah. Saan naman nanatili ang mga bata? Sinong mag-aasikaso sa kanila habang nasa ospital ako? Sunod-sunod na tanong ni Marga. Di ang poging tatay nila. Biro ni Nathan at tatawa naman si Marga. Oh, bakit ka natawa? Hindi ka na ba napopugian sa akin ngayon? Dati-rati, patay na patay ka sa akin, ah. Bahabo ka pa rin naman. Tiyang masyado na yata akong alangan sa'yo eh. Tignan mo naman ako. Biglang nalungkot na sabi ni Marga. Totoo naman kasi. Kung kailan nagkaedad ay lalo namang gumuwapo si Nathan. 32 na ito pero para bang nasa early 20s pa rin ang itsura. Sa kabilang banda ay maganda pa rin naman si Marga. Haggard lamang ito dahil sa tindi ng hirap na pinagdaanan pero kita pa rin ang kagandahan nito. Hinawakan ni Nathan ang kamay nito. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin at hindi ako titingin sa iba. Uy, Sita! Biglang natigilan si Nico. Okay lang po ba sa inyo kung tawagin namin kayong tatay? Nahihiyang tanong nito. Oo naman, napakasarap ng pakinggan ng salitang tatay. Yay! May tatay na tayo! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Nagsisitalunan pa mga ito at bigla nilang niyakap ang isa't isa na tila ba nanalo sa kung anong pa-contest. Oh, teka lang, ayusin ko lang ang bill at uwi na tayo. Sama po kami, tatay. Wag na, samayin na lamang ang nanay nyo. Mabilis lang ako. Nang mabayaran ni Nathan ng ospital, ay umuwi na sila. Halos lumuwa mga mata ng mga bata nang makita ang kanilang bahay. Napakalaki kasi niyon at malawak ang hardin. Meron ding swimming pool. Dito na po kami titira. Halos hindi makapaniwalang tanong ni Noah. Oo mga anak, maligo na muna kayo at pupunta tayo sa mall para makabili kayo ng mga gamit at damit nyo. Pati mga laruan, bibili din tayo. Masayang sabi ni Nathan. Natigilan ng mga bata at nagtinginan pa ang mga ito. Laruan po? Oo, bakit? Ayaw nyo ba ng laruan? Usisa ni Nathan. Nagtaka siya sa reaksyon ng mga anak. Hindi po kasi kami bumibili ng mga laruan. Kadalasan po, may mga nakukuha namin sa basurahan ng pinaglalaruan namin. Minsan naman po ay mga nagbibigay din sa amin ng mga laruan. Di po ako makapaniwala na bibili tayo ng mga bagong laruan. Lahat ng bata. Sanay na kayo, dahil lahat ng gusto nyo, bibilhin ko. Ani Nathan na nagpipigil ng luha sa awa sa mga anak niya. Biglang umiyak ang mga bata. Halos madurog naman ang puso ni Nathan sa tagpong iyon. Nakaramdam siya ng labis na galit sa kanyang mga magulang. Hindi sana dumanas ng hirap ang mga anak niya, kundi nila pinalaya si Marga. Maligo na kayo para makalis na tayo.
Heto mga damit na ipinabili ko sa aking personal assistant. Tigisa lamang yan para may masuot kayo pag alis. Tapos, mamili na lang kayo sa mall ng mga gusto nyong damit. Ani Nathan, pero nang umalis na ang mga bata, ay bumuhos na ang mga luha niya. Hindi niya matanggap ang pinagdaanan ng mga bata. Naging emosyonal din si Morga. Patawarin mo ako. Hindi ko nabigyan ng magandang buhay ang mga bata. Bago ko maaksidente, nabubuhay ko naman sila na maayos. Kahit luma, meron kaming maliit na bahay pero nang maaksidente ako, pinalayas kami dahil hindi na kami nakakabayad ng renta. Sa ilalim na lang kami ng tulay tumira. Wala kang kasalanan. Naiiyak lang ako dahil kung hindi ka sana pinalayas ng mama, ay hindi niyo daranasan ng ganitong hirap. Hindi ko kayo naprotektahan mula sa sarili kong mga magulang. Hindi mo rin naman yun kasalanan. Patawarin mo ko. Hindi ako galit sa'yo, Nathan. Nang kumalma na si Nathan, ay sinabihan na niya si Morga na maghanda na. Maligo ka na rin para makaalis na tayo. Seryosong sabi ni Nathan. Paano tayo aalis Hindi ako nakakalakad. Di bubuhatin kita sa loob ng mall. Kahit saan mo gustong pumunta, bubuhatin kita. Biro ni Nathan. Puro ka talaga kalokohan. Seryoso ako. Pairap na sabi ni Morga. Nakapagpabili na rin ako ng wheelchair mo para may magamit ka bago ang operasyon mo. At habang nagpapagaling ka. Sige na nga. Tutulungan ka ng mga kasambahay ko na maligo. Pero kung gusto mo, pwede rin naman akong sumama sa'yo. Okay lang naman sa akin. Pilyong sabi ni Nathan. Aba, bastos ka pa rin hanggang ngayon. Halakhak ni Morga. Asawa pa rin naman kita. Walang masama kung sabay tayo maliligo. Pagdadahilan ni Nathan. Puro ka biro. Tawagin mo na mga kasambahay mo at na makaligo na ako. Masyado ako madumi. Baka madumihan tong bahay mo. You mean, bahay natin? Everything I own is yours. Conjugal property yan dahil mag-asawa tayo. Napangiti na lamang si Morga. Sa sitwasyon niyang iyon ay mahal pa rin siya ni Nathan. Nang makaligo nga si Morga at ang triplets ay nagpunta na sila sa mall. Tuwang-tuwa ang mga bata sa pamimili ng mga laruan. Napaupo na lamang si Nathan sa isang maliit na upuan katabi ang wheelchair ni Morga. Saka nakamasid sila sa mga bata na pauli-uli sa pamimili ng mga laruan. Kitang-kita ni Nathan na masayang-masaya mga ito. Ang saya-saya ng mga anak natin, nakakatuwa. Para silang mga kitikite. Ani Nathan. Oo nga Nakangiting sabi ni Morga. Ikaw ba? Masaya rin? Tanong ni Nathan. Oo naman. Masaya akong makita na natutuwa mga anak ko. Masaya ako na makakasama kanila. Dati pa nila gustong makilalang kanilang ama. Paliwanag ni Morga. Pero, masaya ka ba na kasama mo na ako? Pilyong tanong ni Nathan. Ano na naman ba yan? Pairap na tanong ni Morga. Pilit itong itinatago ang kilig na nararamdaman. Gusto ko lang namang malaman kung masaya ka. Ako kasi, masaya Wika niya. Sus, nang bola ka pa. Naiiling na sabi ni Morga. Seryoso ako. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At ngayon, may mga anak na tayo. Sobrang saya ko na. Wala na akong mahihiling pa sa buhay kong to. Natigil ang pag-uusap nila na lumapit ang mga bata sa kanila. Tatay, gusto ko po sana yung slide na yun. Pwede po bang bilhin yon? Nahihiyang sabi ni Nate. Sumabat naman si Morga. Naku anak, masyado yatang mahal yan. Huwag na lang siguro yan ang bilhin mo. Baka may iba pang mas mura dyan. Actually, masyadong maliit yan para sa garden natin. Isa pa, big boy ka na para dyan, nak. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng tama sa inyong tatlo. Yay! Thank you po, tatay. Oh, may bibilin pa ba kayo? Tanong ni Nathan sa mga bata. Wala na po, okay na po ito. Nakangiting sabi ng mga bata. May tag-iisa silang pushcart na umaapaw sa dami ng mga laruan. Naku, masyado yatang madami yung mga binili nyo. Napapakamot na lang sa ulo si Morga nang papunta na sila sa counter. Tulak ni Nathan ang kanyang wheelchair at excited na tulak ng mga bata naman ang kanilang mga cart.
It's okay. Kahit itong buong mall ay pwede kong bilhin para sa kanila. Huwag kang ganyan at baka ma-spoil naman ng husto yung mga yan. That's the goal. Pilyong sabi ni Nathan. Aba, gusto mo talagang i-spoil ang mga bata? Oo naman. Alam ko namang mababait na bata sila. Magandang pagpapalaki mo sa kanila at kahit pa mas-spoil ko sila, magiging mabait pa rin sila. Gusto ko lang naman na ibigay yung para sa kanila. Dapat ay dati ko pa na ibibigay yung mga yan sa kanila. Ikaw ang bahala. Pinayaran ni Nathan ang mga laruan pagkatapos noon ay mga damit naman ang pinamili nila. Nang pagod na mga bata ay kumain sila sa isang mamahaling restaurant. Tuwang-tuwa ang mga bata na halatang sabik sa masasarap na pagkain. Masayang bumalik sa mansyon ng mga bata. Halos sikip sila sa sasakyan sa dami ng paper bags nila. Pati nga si Marga ay ipinamili ni Nathan ng mga damit pambahay at pangalis. Tuwang-tuwa ang mga ito na dinala ang mga pinamili nila sa kanilang kwarto. Naging masaya naman ang buhay nila. Panay ang paggawa nila ng mga memories dahil napakaraming panahon ang nawala sa kanila. Minsan naman ay nag-iaya si Nathan na mag-date naman silang mag-asawa. Baka pwede naman tayo mag-date. Pilyong sabi ni Nathan na nakangisi pa nga. Ano ka ba? Yung mga bata na lang munang isipin natin. Pag-iwas ni Marga. Bakit naman? Wala ka na bang nararamdaman para sa akin? Tila nasaktan na tanong ni Nathan. Hindi na mahalaga kung anong nararamdaman ko. Gusto ko na lang na mag-focus tayo sa mga bata. Hindi mo na ako mahalo. Natatakot ka sa mama ko. Kasi nakakatrauma naman talaga yung ginawa niya. Hindi mo ako masisisi kung matakot ako makipagrelasyon muli sa'yo. Alam ko naman, hindi madali ang mga pinagdaanan mo dahil sa mga magulang ko. Pero kailangan mong magtiwala muli sa akin. Hayaan mong protektahan kita. Makabuluhang sabi ni Nathan. Paano mo lalabanan ang sarili mong mga magulang? Kunat noong tanong nito. Hindi na ako bata, Marga. Kaya ko yung paglaban ng mga anak natin. Yumuko si Marga at umiwas sa tingin ni Nathan pero hinawakan niya ang pisngi nito at ibinaling sa kanyang mukha. Mahal na mahal kita at ang mga anak natin. Hindi tayo dapat magpatalo sa takot. Kailangan kong magtiwala ka sa akin. Huminga ng malalim si Marga at saka naluha. Huwag mo kaming pababayaan, ha? Hindi ko kayang pagdaanan ulit lahat dahil sa mga magulang mo. Nang mga oras na yon ay nahabag si Nathan sa asawa. Batid niya ang hirap bumuhay ng anak na mag-isa. Paano pa kaya kung 3 bata ang binuhay nito na mag-isa? Pangako, babawiin natin lahat ang nawalang oras natin. Ito na lamang ang naipangako ni Nathan sa asawa. Naging maayos naman ang buhay nila na magkakasama. Naging matagumpay ang operasyon ni Marga. Sumailalim siya sa ilang buwan ng therapy at unti-unti na rin siyang nakakabalik sa normal na paglalakad. Sa lahat ng pinagdaanan niya ay hindi siya sinukuan ni Nathan, kaya naman ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Ipinasok nila sa pribadong paaralan ng triplets at si Marga naman ay stay-at-home mom sa mga bata. Madalas silang sabay-sabay kumain ng almusal at hapunan. Tuwing gabi ay nanonood pa nga sila ng mga pelikula bago matulog. Nang tumagal-tagal ay lumipat na rin si Marga mula sa guest room papunta sa kwarto ni Nathan. Mag-asawa naman sila at tanumbalik din ang maganda nilang pagtitinginan. Isang araw, Mag-family outing kaya tayo. Parang na-burnout na ako sa kakaasikaso sa mga negosyo. Gusto ko namang makasama ang mga bata at syempre ikaw na rin. ani Nathan. Yay! Gusto po namin mag-swimming, tatay! Masayang sigaw ng mga bata. Saan mo naman balak magpunta? Tanong ni Marga. Magpunta na lang kaya tayo ng Cebu. Madami namang beach doon. Ani Nathan. Tatay, sama po kami, ha? Paglilinaw pa ni Nico. Oo naman, hindi naman namin kayo iiwan ng nanay nyo. Yay! Masaya po kami, tatay, kasi lagi na po namin kayong kasama. Hindi po tulad dati wala kaming tatay. Bigla namang nalungkot si Bunso sa pagbabalik tanaw nito. Huwag mo nang isipin yun dati. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo. Huwag kayong mag-alala at lilipad na tayo pa Cebu sa Biyernes pagkatapos ng school nyo. Sa isang 5-star hotel sila na natili.
Tuwang-tuwa din ng mga bata dahil dati ay hindi naman sila nakakapunta ng beach. Maduming tubig sa ilalim ng tulay lamang ang kanilang nakikita. Nang huling araw nila sa Cebu at nasa sand lamang ang mag-asawa at pinapanood ang mga batang nagtatampisaw sa dagat. Nagulat na lamang si Marga nang biglang magsalita si Nathan. Marga, gusto kitang pakasalan ulit. Ano ka ba? Kasal na tayo. Napakunot noong sabi ni Marga. Oo, pero tayong dalawa lamang ang nandun. Wala man lamang tayong mga ninong at ninang o mga kaibigan saksi sa pagmamahala natin. Ang gusto ko ay pakasalan ka muli. Para bang renewal of vows. Sa pagkakataong ito, gusto kong saksihan lahat ng mga kaibigan at mahal natin sa buhay. Gusto kong makita ng mga anak natin kung gaano kita kamahal. Mahabang sabi ni Nathan. Napakamot ng ulo si Marga pero sa loob-loob lang niya ay kinikilig din siya. Lahat naman yata ng babae ay gustong maiharap sa altar. Sigurado ka ba? Gastos lang kasi yan eh. Sigurado ako. Dati pa naman natin gusto yun, di ba? Ikaw ang bahala. Ani Marga. Yes. Halos pasigaw na sabi ni Nathan. Masaya siya at nakumbinsi din niya si Marga na magpakasal muli. Tinawagan ni Nathan ang mga anak. Mga anak, hali kayo at may sasabihin kami ng nanay nyo. Ano po yun, Tay? Magpapakasal ulit kami ng nanay nyo. Nakangiting sabi ni Nathan. Nanlaki pa ang mga mata ng mga bata. Wow, talaga po? Nagkabalikan na po ba kayo? Usisa pa ng bunso. Oo anak, inamin na ng nanay nyo na mahal pa rin niya ako. Gusto ko sana siyang pakasalan ulit sa simbahan. Yun ay kung okay lang sa inyo. Siyempre naman po, Tay. Masaya nga po kami na nagkabalikan na kayo eh. Alam na po namin na hindi na tayo magkakahiwalay. Totoo yan anak. Mahal na mahal ko nanay niyo. Kayo rin, mahal na mahal ko kayo. Alam kong itong pinaplano kong kasal ay lalong magpapatibay ng ating pamilya. Tumayo si Nathan at niyakap na mahigpit si Marga. Yay! Sigaw ng mga bata at nakiyakap na rin sila sa kanilang ama at ina. Agad na inayos ni Nathan na mga kailangan para sa kanilang kasal. Wala naman silang masyadong dokumentong inayos dahil dati pa silang kasal. Kumuha si Nathan ng photographers at videographers na pawang kilala sa industriya nila. Ang pagdadausan ng reception ay isang 5-star hotel na malapit lang sa simbahan. Puro mamahalin ng mga handang pagkain. Meron din silang wedding planner at wedding organizers. Masasabi talagang pinaghandaan at ginastusan ng kasalang yon. Dumating na ang araw ng kasal. Sa isang malaking simbahan nila piniling idaos ang kasal. Nasa pinto ng simbahan si Marga, habang si Nathan naman ay nakatayo at naghihintay sa may altar. Emosyonal ang lahat. Alam naman nila ang pinagdaanan ng mag-asawa. Alam nila na pinaghiwalay ang dalawa ng dahil lamang sa estado nila sa buhay. Alam nila na lumaki ang mga bata ng walang ama at ngayon lamang nila nakasama ang kanilang ama. Mula sa entrance ng simbahan ay nagsimula na maglakad si Marga. Dahil wala na siyang mga magulang, ay ang 3 anak ang maghahatid sa kanya sa altar. Ready na ba kayo mga anak? Emosyonal na tanong ni Marga sa mga bata. Ready na po kami, nanay. Sagot ng mga ito na halatang excited na. Dahan-dahang naglakad si Marga. Suot nitong isang simple pero eleganteng puting wedding gown. Sa isang kilalang couturier nila ito pinagawa. Ang gusto pa nga sana ni Marga ay bumili na lamang sa Divisoria pero iginiit ni Nathan na magpatahi ito ng magandang trahe. Si Nathan naman at ang mga bata ay nakasuot ng itim na tuxedo. Poging-pogi ang mga bata na ang lalaki ng ngiti. Kamukhang kamukha nila ang kanilang ama. Masayang-masaya sila sa araw na iyon, pero bago pa man sila makadating sa may altar, ay dumating ang mga magulang ni Marga. Itigil ang kalokohang ito! Sigaw ng matandang babae. Mama! Gulat na bulong ni Nathan. Napatigil sa kalagitnaan si Marga at hinawakan nito ang kamay ng mga anak niya. Nay, sino po sila? Tanong ni Nico sa mahinang boses. Natatakot ang mga bata sa kaganapang iyon. Silang mama at papa ng tatay niyo. Sagot ni Morgan na kumakabog na ang dibdib.
Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Sila po yung may kasalanan kaya hindi namin kasama si tatay? Tanong ni Noah. Huminga ng malalim si Marga bago sumagot. Oo anak. Bakit po ba ayaw nila sa atin? Si Nico naman ang nag-usisa. Mahirap lang kasi tayo. Sagot nito. Bakit po ganun? Buti na lang po hindi nila kapareho si tatay. Sabi naman ni Nate. Natigil ang kanilang pag-uusap nang dumating si Nathan at hawakan niya ang kamay ni Marga. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Bulong ni Nathan kay Marga at saka siya bumaling sa kanyang mga magulang. Ma, please don't do this. Pakiusap ni Nathan. Iho, kapakanan mo lamang ang inaalala namin ng papa mo. Huwag kang magpakasal sa babaeng yan. Ma, pero matagal na kaming kasal. Alam ko, pero huwag ka na makipagbalikan sa babaeng yan. Hindi siya makakabuti para sa'yo. May mga anak na kami, ma. Bakit hindi mo pa rin sila matanggap? Kahit para man lang sa mga apo nyo. Makabuluhang sabi ni Nathan. I don't want to have anything to do with that woman and her children. Matigas na sabi ng matanda. Itutuloy na namin ito, umayon man kayo o hindi. Napatawad ko na kayo ng unang beses na pinaghiwalay nyo kami pero hindi ko nahaya na paghiwalay nyo pa kaming muli. Pagkasabi niyon ay sumenya si Nathan sa mga organizers at pinalabas nila mga magulang ni Nathan. Naging emosyonal si Nathan nang magsalita siya. Mga kaibigan, pasensya na ho kayo sa inyong nasaksihan. Pero, my life is an open book. Alam niyo lahat ng kwento ng aming pag-iibigan. Hinihiling ko ang inyong suporta at nais kong ituloy ang kasal na ito. Tumayo at nagpahalakpakan ng mga tao tanda ng kanilang pagsang-ayon at pagsuporta. Itinuloy na mag-iina ang paglalakad papuntang altar at naituloy din ang kanilang kasal. Nang matapos ang kasal at salos-salos sa katabing 5-star hotel, ay umuwi na mag-anak. Pinatulog na nila ang mga bata at saka sila nagkape sa may hardin. Gabi na nagkakape ka pa. Nakangiting sabi ni Marga. Alam mo namang hindi ako inaantok sa kape. Nakangiting sabi ni Nathan. Hinawakan ni Nathan ang kamay ng asawa at saka hinagkan iyon. I'm sorry sa nangyari kanina. Naiiling na sabi niya. Hindi mo naman yun kasalanan, pero salamat dahil ipinagtanggol mo kami ng mga anak mo. Ani Marga. Siyempre naman, mahal na mahal ko kayo ng mga bata. At humigop muli ng kape si Nathan. Iniusog niya ang upuan nito papalapit sa kanya. Pero anong plano mo? Hanggang kailan tayo guguluhin ng mga magulang mo? Puno ng hinanakit at bawat salitang binibitawan ni Marga. Mahilig ka sa tempura at sushi, di ba? Nakangising tanong ni Nathan. Anong ibig mong sabihin? Napakunot ang noo ni Marga. Iniisip ko lang din kasi na parang hindi na yata tayo matatanggap ni Mama. Paano kung bigla na lamang tayo maglaho? Aalis tayo ng Pilipinas? Gulat na tanong ni Marga. Bakit hindi? Kung sa ganung paraan lamang tayo matatahimik. Pero nandito yung buhay mo, ang negosyo mo, ang mga kaibigan mo, ang mga ari-arian mo. Nagugulo ang sabi ni Marga. Masaya siya sa sakripisyong kayang gawin ng asawa pero ayaw niyang maging makasarili. Nanghihinayang siya sa lahat ng maaaring maiwan dito. Kayo ng mga bata ang buhay ko. Mabubuhay ako nang wala ang lahat ng meron ako ngayon pero hindi ako mabubuhay nang wala ka at ang mga bata. Madamdaming sabi ni Nathan at hindi na napigilan ni Marga ang maluha. Ganun mo kami kamahal? Oo naman. I love you and our children with all my life. Kayo lang ay sapat na para maging masaya at kumpleto ang puso't buhay ko. Salamat. Tumayo si Marga at niyakap na mahigpit ang asawa. Palihim na inayos nila ang lahat. Iprinomote ni Nathan ang kanyang mga managers para sila na muna ang magpatakbo ng mga negosyo niya. Dala mga importanteng dokumento at pag-aari, ay agad na umalis ng Pilipinas ang pamilya patungong Japan. Ang totoo, bago pa man sila umalis ng bansa, ay naisaayos na lahat ni Nathan ang mga kakailanganin nila. Kumuha siya ng tao na based in Japan na nag-ayos ng eskwelahang papasukan ng triplets, pati na rin ng tutor na aalalay sa kanila dahil bago sa kanila ang curriculum at lingwahe sa bansang yon.
Bumili din sila ng bahay sa Japan at doon sila tumuloy paglapag nila ng bansa. Tay, nasa Japan na po tayo? Tanong ni Nico. Oo anak, Sagot ni Nathan habang inaayos nila ni Morga ang mga bagahe nila. Punta po tayo ng Disneyland, Tay. Ani Noah. Tay, sa Universal Studios na lang po tayo magpunta. Mas maganda po doon. Hirit naman ni Nate. huwag kayong mag-alala mga anak. Dito na tayo titira. Dito na kayo mag-aaral kaya madami tayong oras para mamasyal. Pupuntahan natin ang Disneyland at Universal Studios. Lahat ng gusto niyong puntahan ay pupuntahan natin. Ani Nathan at tuwang-tuwa na nagsitalunan ng mga bata. Ikaw mahal ko, masaya ka ba? Emosyonal na tanong ni Nathan. Oo naman, meron na akong peace of mind. Saad ni Morga. Totoo namang nakahinga na siya ng maluwag ngayong malayo na sila sa mga magulang ni Nathan at ginawa ng paraan ito na hindi malamang ng mag-asawang matanda kung saan bansa sila lumipat. Mabilis na lumipas sa mga buwan at nakadalawang taon na rin sila sa Japan. Naging maayos naman ang lahat. Natuto na rin magsalita ng Japanese sa mga bata at nakamonitor lamang si Nathan sa mga negosyo niya na pawang maayos naman ang takbo. Buong buhay ni Nathan ay panay ang trabaho niya, kaya't para na rin siyang nakapahinga sa pagtira nila sa Japan. Isang araw ng Sabado ay masayang nagbabonding ang pamilya. Naglalaro ang mga bata sa hardin at nakabantay lang sa mga ito sila Marga at Nathan. Nag-aalmusal sila at nakaupo sa may hardin. Okay ka naman ba sa buhay natin dito? Makabuluhang tanong ni Nathan. Oo naman, ikaw ba? Balik tanong ni Morga. Kahit saan naman ay masaya ako, basta't kasama kita. Hindi ka ba nagsisisi na iniwan mo ang buhay mo sa Pilipinas? Hindi. Lahat ay kaya kong iwan para sa inyo. Ito ang buhay na gusto ko, simple, masaya at kasama kayo. Lumipas ng 5 taon at nakatanggap si Nathan ng balita na may sakit daw ang kanyang ina. Umuwi sila at nagkapatawaran na rin. Sa wakas, inatanggap ng matandang mag-asawa si Marga at ang mga anak nila. Tinalaw nila sa ospital ang matandang babae pero nanatili sa hallway si Marga. Hindi muna ito pumasok ng private ward. Ma, kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Nathan. Lumapit siya sa kama at yumuko para marahanghag ka ng ina. Niyakap din niya ito at hinawakan ng kamay. Anak, akala ko ay hindi na tayo magkikita pa. Emosyonal na sabi ni Donya. Nagluluha na ang mga mata nito. Mahal ko kayo, ma. Hindi ko rin kayo matitiis. Ani Nathan. Nasaan si Marka? Kasama mo ba siya? Mahinang tanong ni Donya Mara. Hirap itong huminga kaya mahina ang boses nito. Nasa labas siya, ma. Tugon niya. Papasukin mo siya at gusto ko siya makausap. Pakiusap ni Donya Mara. Huwag na, ma. Baka makasama pa sa'yo. Pagtanggi ni Nathan. Nag-aalala siya na makasama pa iyon sa kalagayan ng kanyang ina. Hindi ko siya aawayin, anak. Gusto ko lamang humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng aking nagawa. Sige, Huma. Tatawagin ko siya. Bumitaw si Nathan sa pagkakahawak sa kamay ng ina at lumabas sa hallway. Nilapitan niya si Marga na bigla namang tumayo na makita ang asawa. Oh, bakit ka lumabas? Anong nangyari? Okay lang bang mama mo? Nag-aalalang tanong ni Marga. Okay naman si mama. Masaya nga siya na nakita niya ako pero nais ka sana niya makausap. Ani Nathan. Nako, hindi yata makakabuti sa mama mo kung makikita niya ako. Alam mo namang allergic sa akin yon. Biro pa nito. Nais ka makausap ni mama. Gusto raw humingi ng tawad sa mga nasabit na gawa niya sa'yo. Yun ay kung okay lang sa'yo. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Marahang sabi ni Nathan sabay hawak sa kamay ng asawa at pinisil pa yon. Aaminin ko sa'yo, natatakot ako pero may tiwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo ko pababayaan anumang mangyari pagpasok ko sa kwartong yan. Isa pa, magulang mo sila at gustong silang bigyan ng pagkakataon na magbago. Madamdaming sabi ni Marga. Salamat. Maiksing sabi ni Nathan at niyakap niya si Marga.
Masayang-masaya siya dahil matapos sa mahabang panahon, ay magkakaayos din ang dalawang taong mahalaga sa buhay niya. Dahan-dahang pumasok ang dalawa ng kwarto at magkahawak kamay sila. Nagbago agad ang ekspresyon ng mukha ng matanda nang makita nito si Morga. Lumapit si Morga sa kama ng matanda at nasa likuran niya si Nathan. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa iyo at sa mga anak mo. Napakasama kong tao. Pinagsisisihan ko ang lahat. Emosyonal na sabi ni Doña Mara at nagsimula na itong umiyak. Ramdam naman ni Morga ang sensiridad nito. Napatawad ko na ho kayo. Nanay ho kayo ng asawa ko kaya hindi ko rin ho kayo matitiis. Magpagaling po kayo para makasama niyo pa ng mas matagal si Nathan at ang mga anak namin. Hindi ko alam kung paano mo nakakaya magpatawad ng taong sumira sa buhay mo at ng pamilya niyo. Mahal ko ho si Nathan at alam kong mahal niya kayo. Magpalakas po kayo, Doña Mara. Mama na lamang ang itawag mo sa akin. At sana'y maluwag sa puso mo na maging parte ng aking pamilya. Salamat ho, Mama. Nakangiting sabi ni Morga. Naluha sa tuwa si Nathan. Titagal na niyang inaasam ang ganitong pangyayari at walang paglagyan ng tuwa ang kanyang puso. Ngayon nakaharap niya ang asawa at magulang at nagkakapatawaran na nga ang mga ito. Nanatili pa sa ospital ng ilang oras sa mag-asawa. Pagkatapos ay nagpaalam na rin silang uuwi dahil pagod din sila mula sa biyahe. Nangako si Nathan na babalik na lamang sila kinabukasan kasama mga bata na nasa hotel na mga oras na yon. Pinabantayan na lamang nila sa isang kamag-anak at isang yaya ang mga ito. Hindi muna nila isinama ang mga ito dahil hindi naman akalain ni Nathan na magiging maganda ang resulta ng kanilang pagdalaw. Kinabukasan nga ay bumalik sila sa ospital ng mga 10:00 ng umaga. Sa pagkakataong ito ay kasama na nila ang triplets. Kabado si Donya dahil alam niyang hindi magandang alaalang naiwan niya sa mga bata. Natroma ang mga ito sa ginawa niya ng araw ng renewal of vows nila Nathan at Morga. Nang pumasok ang triplets sa kwarto ay agad na naging emosyonal ang matanda. Pati si Don Francis ay nagulat na malalaki na pala ang mga bata. 10 taon lang kasi ang mga ito nang umalis ng Pilipinas. Ang lalaki niyo na at kamukhang-kamukha ninyong inyong ama. Good afternoon po. Bati ng triplets sabay mano kay Don Francis. Tumapit din ang mga ito kay Doña Mara at nagmano. Kumusta po kayo, Lola? Bihira na sa mga kabataan ngayon na marunong magmano at gumamit ang po at opo. Halatang magandang pagpapalaki niyo sa mga apo namin. Si Marga po nagpalaki sa kanila. 10 taon na sila na makilala ko. Ani Nathan halatang proud kay Marga. Mga apo, patawarin niyo ako sa mga nagawa ko sa nanay niyo ha. Sana'y mabigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon para magpakalola sa inyo. Wala po yun, Lola. Mahal po namin kayo. Magpagaling po kayo. Masaya po kami na nakilala na namin kayo. Naging maayos na lahat pero dahil nasanay na rin sila sa Japan at nagustuhan nilang buhay doon, ay napagpasyahan nilang ituloy ang pamumuhay sa Japan. Nakita ni Morgan na talagang mahal sila ni Nathan, kaya naging kontento na rin siya sa kaniyang buhay. Masalimuot ang pinagdaanan ni Marga pero ginawa niya ang para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Isinakripisyo niya ang sariling kaligayahan. Sa bandang huli, ay nanaig pa rin ang kanilang pagmamahalan. Nabuo pa din ang kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Good night kiss naman dyan.